Blessed day, church. Welcome to His Life TV, and we are the church that loves God, make disciples, and impacts our world. And if it is your first time tuning here, we just want to let you know how we know what real love is. It says in 1 John 3:16 that Jesus Christ laid down His life for you and for me. Amen po. Kumusta po kayo? It is indeed a blessing to have you here. And of course, if you want to share the love, let us share the link to our co-workers, ating po mga kapamilya, sa ating po mga kaklase, mga kaibigan, and let's have them hear the word for today. And of course, gusto po namin malaman kung saan po kayo nanonood. Kindly comment down below if you're watching here in the Philippines or any part of the world. And alam ko naman po na handa na po tayo at excited na po tayo na makinig at magpuri po sa Panginoon. Let us read from Psalms 46 verses 10 to 11. It says here, He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Let's all bow and let us pray. Father, we thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, for gathering us here, Lord, worshiping you, Lord, and hearing your word. And today, Lord God, may you prepare our hearts. May our lips, Lord, overflow with thanksgiving and praise. May we exalt you, Lord. May we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.
could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. This is my story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. And I start remembering how good you've been. Fear turns to worship, tears turn to peace, chains of depression broken by grace. And I start remembering how good you've been. Sing it out. So good to me. You've been so good to me. So good. The enemies will fall to the ground. Armies of heaven always around. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was, and you didn't leave me that way. Instead now I live, and that's what you did. Oh, you've been so good to me. Oh, you've been so good to me. Yeah. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and know that I see. Oh, you've been so good to me. So good to me. So good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. You've been so good to me. From morning to night.
ibigay po natin ang ating pinakamainam sa Panginoon. Buong puso. Jesus, ika'y dakilain. Yes, Lord. Yes, Lord. Nararapat ka sa Yes, God. papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tinataas po namin ang iyong pangalan sa lugar na to, Panginoon. Tinataas namin ang ngalan mo sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoong Jesus, natapat sa amin, napakabuti sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na napakabait, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord, ngayong oras pong ito. At ibinibigay po namin ng lahat ng kaluwalhatian. Lord, binibigay po namin ang lahat ng papuri sa ngalan mo, Panginoon. Lord, walang ibang pangalan ang may tataas sa mga buhay namin, kundi ikaw lang, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for your grace. We thank you for your mercy overflowing in our lives. Thank you for your goodness, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinapabayaan. Lord, kami yung iniingatan, pinoprotektahan, pinagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Napakabuti mo sa amin. Lord, karapat-dapat ka ng awit, ng pasasalamat, ng pagsamba. Panginoon, tinataas po namin ang pangalan mo sa lugar na to, Lord God. Sinasamba ka ng aming mga puso, hindi lang ng aming mga bibig, hindi lang gamit ng mga salita. Lord, buong puso kaming naniniklohod, buong puso kaming nagpupuri ngayong oras na to. At Lord, dalangin namin umabot po sa iyo, Panginoon, ang aming papurit pagsamba. Matuwa ka ngayong oras pong ito, Panginoon. Mapagpala namin ang iyong puso, ang iyong pangalan, Lord. We love you, Jesus. We honor you in this place, Lord God. We give you the highest praise, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, come on, lahat po na nagmamahal sa Panginoon, magsabing amen. Woo! Praise God. We love Jesus. We love His name. We love His presence. Amen. Sino pong masaya na nandito po sila ngayong oras na to? Praise God, praise God. With smile on your face, pwede po bang pakisabi naman sa katabi mo, sabihin mo, ang sarap sa presence ni Lord. Amen. Sarap po sa presence ni Lord, di ba? Nakangiti tayong lahat ngayon. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. Nakakabitin po, no? Parang ayaw na natin tumigil. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you to receive the Word of God? Amen. Sino pong excited ngayong tanghaling ito? Alright, so I want to start by sharing a story. Nung college po ako po ay part ng cheerleading varsity. So, buong college po, yun, no, nasa pep squad po ako. And from the day of orientation hanggang sa training, meron po akong isang nakasama. Ang pangalan po niya ay si Kai. Siya na rin po yung nag-win sa akin. Nauna po siya nakilala sa Panginoon and siya din po yung nag-win sa akin. Nagpakilala kay Jesus. So, kasama ko po si Kai. Nasa His Life Metro na po siya ngayon. Doon po siya nagsiserve. Hi, Kai. Shout out. So, ayan. So, si Kai po, napakagaling. Napakahusay po niyang flyer. Siya po ang best flyer namin. No? Sobrang galing niya. Umabot pa po siya doon sa nakasama siya sa Team Pilipinas. Ganun siya kagaling. So, nung tinuturuan na po kami ng mga stunts and tosses, so hahagis ka, di ba? Siya po pag hinagis siya, magbibilang ka ng ilang segundo bago siya bumaba. Wala pa ba? So, ang taas-taas talaga. At kahit ano pong ipagawa mo sa kanya sa taas, kaya niyang gawin. Backtack, X out, flip, layout, full twist, everything kaya po niyang gawin. Isang araw, tinuruan po kami, ihahagis kayo, i-fold nyo lang yung mga tuhod nyo, itak nyo lang, tapos iikot na kayo, sabi po nila. So kami naman po, excited kami, nauna si Kai. So paghagis po sa kanya, wow, ang galing, Kai, grabe, ang galing, perfect agad. So nung tinry ko po, no, sabi nila i-fold lang, finold ko po, bakit? Hindi ako umikot, ba't pababa ako, naka-fold yung pa ako? So, ang hirap pala, ang dali lang para kay Kai no? And meron pong isang time, sabi nila, hagis kayo paharap, tapos yuyuko lang kayo, babaligtad na kayo. So si Kai po ang unang nag-try.
First try, ang galing Kai. Perfect agad. No, napakahusay. Nung tinry ko po, so sabi nila, yuyuko lang. Yumuko naman ako, pero bakit dire-diretso ako sa maths? Hindi po nasalo yung ulo ko, hindi nasalo po yung tiyan ko, hindi nasalo yung paa ko, so dumire-diretso ako, diretso kami sa ospital. Okay? So, every time po na galing kaming training pa uwi, dahil mahaba-haba yung biyahe ko pa uwi, 1 oras din, syempre, nag-i-imagine ka ng mga stunts, ng mga tosses, di ba? Syempre, libre po mag-imagine, wala nang bayad. Halangan naman sa imagination, i-imaginein ko pa yung sarili ko nalalaglag, di ba? Or i-imagine ko pa yung sarili ko nagkakamali. So, sa imagination ko po ang tapang ko. Sa imagination ko, na-execute ko na maayos lahat ng yan. Pero pag actual na, napapangunahan po ako ng takot. Kaya naman, sa lahat ng yun, wala po akong na-execute na proper. Okay? And years after that, nung nagtrabaho tapos na po sa college, lagi ko pong binabalikan yun kasi sobrang saya naman talaga. Dahil passion po talaga namin yung ginagawa namin, even without scholarship. No? So, pag binabalikan ko po, lagi ko pong nasasabi sa sarili ko, siguro mas marami akong nagawa kung hindi ako natakot. Lagi ko pong nasasabi yun, even after a decade, and then pag binabalikan ko, siguro mas marami akong nagawa kung hindi ako natakot. So right now, let's try that. Why don't we imagine for a moment, imagine your life without fear. Ano ka? Sino ka? Who would you be? Imagine your life without fear. How come would you remain in the middle of the storm? Like, how happy would you be? Kung wala kang kinakatakutan, gano'n ka kaya kasaya ngayon? What new things would you dare to do kung wala kang takot, no? Without fear of not having enough, kung hindi ka takot yung maubusan, mawalan, how generous would your heart become? Amen? Without fear of speaking up or starting a conversation, do you see yourself boldly sharing Jesus Christ? Without fear, what ventures po kaya would you finally begin? Amen? Would you finally get married? Sino po dito takot mag-asawa? Oh, wala kang takot. Nakikita mo ba yung sarili mo bumubuo ng pamilya? Kung di ka takot, how deep and fearless would your love be? Would you step out of your comfort zone? Would you connect more openly with others? O ito po, kung wala kang takot, do you imagine yourself na hindi ka takot mag-let go at mag-surrender dun sa mga bagay na hindi naman kalooban ni Lord sa buhay mo? Amen? So, today God's message to you and me is, do not fear. Amen? Do not fear. Pakihagod mo yung katabi mo. Sabi mo, do not fear. Amen? Fear is not a sin. It's an emotion, but it can lead to sin. No? When fear takes over our lives, kapag po hinayaan nating mag-rule yan sa mga puso natin, pumasok sa puso natin ang takot. When we live in a state of unrest, that's the problem. Fear not, sabi po sa Bible. It's the most repeated command in the Bible. In fact, it's been said that there are 365 fear nots in the Bible. Imagine, no? Hindi po aksidente yun. 365 times. Tamang-tama. Bawat araw, merong sinasabi sa'yo si Lord na do not be afraid. Fear not. Do not fear. No? One fear not for every single day of the year. Amen? Jesus spoke so much about it. Jesus had more imperatives about fear than any other topic. Dito po sa mundong ito, we're living in a broken world. There are legitimate reasons naman po to fear. Like, if a child falls downstairs or runs into the street, fear is what triggers our instinct to run and rescue. Di po ba? Healthy tool ang fear kung nagagamit sa mga ganong bagay. When fear keeps you from staying in a burning building, no, it's a healthy tool. But when you allow yourself to stay in a position of fear, pag po inalaw natin yung mga sarili natin na maglagi dyan, yung takot, talagang malamon tayo ng takot, fear can do so much damage. It turns you into a control freak. No, pwede po tayong maging control freak kapag hinayaan natin yung fear na manatili sa ating mga puso. Because fear is the perceived loss of control. No? Yan po yung fear. Ito yung feeling mo, nawawalan ka na ng control. And when you feel like the world is out of control, you will try to control it. No, you will try to control others, control something, and that leads to anxiety. Amen? Sino po nag-agree that fear-filled people are not great witnesses and testimonies po for Christ? Diba? Hindi po nagiging magandang patotoo. Halimbawa, ang isang tao, ang isang Kristiyano na punong-puno po ng takot. Hindi po nakikita ang Diyos sa mga buhay natin kapag nabubuhay tayo sa takot. Amen?
Ang takot po lagi ang kakatok sa mga puso natin. Nasa sa atin na lang po kung pagbubuksan natin. Kaso yung iba, pinapag-sleepover pa. Talagang pinaghahanda pa ng almusal. Binubusog talaga yung fear. Amen? Minsan nakakalimutan na, binabalikan pa. No, hindi mo na nga naalala, binalikan mo pa, ayaw, malapit na nga yung deadline, yung mga bills, yung schedule. Amen! Ang tawag po dyan, inalagaang fear. Amen? So let fear do its work. Let it alert you to potential dangers. Let it alert you to make sure that you're managing your money well or that your kids are protected, whatever. But let fear drive you towards God. Amen? Hayaan niyo po yung takot na yan, talagang ilapit po tayo sa Panginoon at mapalitan po ng faith yung kinakatakutan natin. Amen? We must remember not to allow fear to be the lens we view life. Minsan po kasi, may lente na tayo ng takot sa lahat ng bagay, kaya takot po tayo sa lahat. No? Kahit ano na lang, kinakatakutan natin kasi may lens na tayo of fear. Amen? So, we must remember not to allow fear to be the lens we view life nor guide us in making decisions. Minsan naman po, no, yung mga decision natin sa buhay out of fear, no, fear-based yung mga actions natin. So the question is, does fear rule our hearts today? May takot po ba sa puso mo ngayong oras na to, ngayong araw na to? Because fear can be around you, but it doesn't have to rule you. Amen? Sabihin mo naman sa katabi mo, no fear inside. Amen? Totoo ba sa'yo yan? No fear inside. Amen? We must fight against fear, no, dominating the meditation of our hearts and controlling the lens through which we view life. Alam niyo po, there would be no reason to encourage us not to fear if life was never scary. Kaya po 365 times binanggit yon sa Bible kasi alam ng Panginoon, life is hard. Amen? Life is full of painful and frightening circumstances. We may lose our jobs or get sick. Our family and friends may die or abandon us. We may experience war or civil unrest. Pero all of this po can happen even to Christians, kahit po Kristiyano na tayo, no, pwede pa rin mangyari ang mga masasakit na bagay sa mga buhay natin. But whatever happens, ano pa man po ang mangyari, we can take comfort from the many verses reminding us, do not fear. Amen? When circumstances are difficult or frightening, God comforts His people and assures them they don't need to be afraid. Ang do not fear po, hindi lang siya command. This word is also a comforting word, word of assurance. Amen? At yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin, do not fear. He doesn't deny the fact. Ito po He doesn't deny the fact that the situations are scary or dangerous. Hindi naman niya sinasabing, hindi totoo yan. No, He doesn't deny the fact that the situations are scary or dangerous. But He tells us the truth. Sinasabi po niya sa atin yung katotohanan na kahit may ganyan, ito yung totoo. There's nothing to be afraid of. Amen? Kahit nasa gitna ka ng bagyo, may pinagdadaanan ka. Now that you have Him, there is nothing to fear. Wala ka nang kailangang ikatakot pa. Amen? Amen. Praise God. Meron pong isang kwento sa Bible in Matthew 8. It's about Jesus. Comes the storm. So, saktong-sakto po na-witness natin yan last week, di ba? Sino po dito ang nagpapasalamat na answered prayer tayo? Pinakalma ni Lord ang bagyo. Halos hindi po ramdam dito sa probinsya natin, di po ba? God is so good. So, this is the story. Then Jesus got into the boat and started across the lake with His disciples. Suddenly, ibig sabihin po, walang senyales. Okay? Alam naman natin kapag uulan, di po ba? Or babagyo, didilim muna ang kalangitan, aambon, o kaya lalakas ang hangin. Pero doon po, walang senyales. Kaya nakapagbangka pa po sila kasi wala pong signs, no? Alam mong pagsubok talaga. So, suddenly, a fierce storm struck the lake with waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke Him up, shouting. Sumisigaw na yung mga disciples. Takot na takot sila. Sabi na, Lord, save us! We're going to drown! Lord, we're dying! Sumisigaw po sila. Naranasan niyo na po ba yun? Yung ginising ka na pasigaw? Sinigawan mo din ba? Ang sakit po ng ginawa kay Jesus, di ba? Ginising siya ng pasigaw. Sino po dito yung nakaranas na nun? Baka mapasigaw ka din. Sino po dito yung ginising ka na nang tataranta? Di ba? Yung love, 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 love. Na paano?
may Shopee. Sabi niya. Di ba yung talagang matataranta ka din, di ba? Pero tignan niyo po yung response ni Jesus. Jesus responded, pagkagising niya, why are you afraid? Sabi po niya sa mga disciples, why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. The disciples were amazed. Who is this man? They asked. Even the winds and waves obey him. So the story is about Jesus in the storm. He was asleep. And when the disciples woke him, he asked, why are you afraid? And the question of Jesus is a great question. No? And I believe God is asking the same question to you and me. Why are you afraid? Bakit ka natatakot? Because if we can figure out why we're afraid, I believe po we have some practical ways to deal with it. Di po ba? Kung alam natin kung bakit tayo takot, alam natin kung saan nanggagaling yung takot natin, ano yung ugat ng takot natin, mas madali po natin itong ma-resolba. Mas madali po natin itong ma-deal. What we fear, tells a lot about us. Kung ano pong kinakatakutan mo, tells a lot about who you are or what's in your heart. Amen? If I fear rejection, maybe I value the approval of people too much. If I fear going broke, it could indicate I love money too much. If I fear disease, maybe I love health and comfort too much. Meron po kaming naranasan, nung I think June or July, nag-preach po ako and I shared our story na nagkasakit po yung anak namin at dumating po dun sa punto na convulsion siya. So, syempre bilang magulang, ayaw mo na maulit yon, di ba? Kaya gagawin mo ang lahat para hindi na maulit or ingatan mo yung anak mo. I believe po lahat ng mga magulang dito mag-a-agree na okay lang ikaw yung may sakit basta wag lang sila. Tama po ba? No? So, syempre bilang magulang gagawin mo lahat. Pero bakit anong meron sa hangin natin ngayon? Bakit lagi po tayong inuubo at sinisipon? No? Parang buwan-buwan na lang. Di ba? Lagi kang nagpaparacetamol. So, ang nangyari po 2 weeks ago, nagkasakit po yung asawa ko. So, kilala niyo po siya, medyo malaking tao siya, di ba? Imagine, yung asawa ko po ay mangorentaya po. So, ang taas-taas ng lagnat niya. So, sa isip ko, kung siya na malakas, malaki naman, ay ganun po siyang tinamaan, sabi ko, kung matatamaan yung anak ko, baka kung anong mangyari sa kanya. So, habang pong nilalagnat yung asawa ko, sabi ko, gusto mo bang umuwi ka muna sa inyo? Sabi ko sa kanya, buti na lang hindi siya na-offend kahit gusto ko siyang isole. So, praise God. Bawal po niya kaming lapitan. Hindi niya kami pwedeng lapitan, i-huggy kiss, hindi kami pwedeng tabihan. No? Pag inubo po siya, nakatingin ako agad. Bawat ubo niya, inisprayan po siyang alcohol. Pag nasa taas kami, sabihin ko, bababa kami, sanitize mo yung baba. Pag nasa baba kami, sabihin ko, sanitize mo yung taas, aakyat kami. So, after how many days, ganun pa rin po, inuubo pa rin siya, at ganun pa rin po yung ginagawa namin pag-iingat. So, pumunta kami sa church. Sabi ko sa kanya, alam mo, laki-laki na ng chicks ni Tad. Sana hindi siya pumayat, no? Sana hindi siya magkasakit. Alam niyo po, sabi niya sa akin, Ga, isuko mo kay Lord yan. Sabi po niya sa akin. So, ako po, bilang nanay, di ba? Gusto kong may flesh eh. Gusto ko sabihin, hindi mo ako naiintindihan. Nanay ako, ikaw ba napupuyat? Ikaw ba mag-aalaga? Gusto ko sabihin yun. Pero pinigilan ko po. Sabi ko, okay, I'll try to consider. Yung sinabi niya, baka may makuha ko. Baka mayroon talagang dinidil si Lord sa akin. So I prayed. And I cried. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ko, ano ba? Search my heart and all and all. And then the Lord asked me, why are you afraid? Tapos, si Lord po, syempre, sasaliksik niya yung puso mo. Di ba? Ikaw din magsasaliksik ka. And then I realized I'm afraid to suffer. And when fear shapes our lives, pag may takot po, safety becomes our God. Di ba? Yun yung nagiging Diyos natin, yung safety. And when safety becomes our God, we worship the problem-free life. And I like that. Gusto ko pala yun na pala yung hinahanap ko. Wala pong mali sa pag-iingat pero yung pag-iingat ko po fear-based kasi hindi naman faith-based, okay? So, I realized that I want that problem-free life. Hindi ako puyat, hindi ako mahihirapan, wala akong iniisip, and hindi na ako nakadepende dun sa pagpoprotekta at pagpapagaling ng Panginoon sa atin. Amen. But praise God, gumaling po ang asawa ko at hindi po kami nahawa. Praise God. Balik po tayo sa kwento. So,
Ang lakas-lakas po ng hangin, ang lakas-lakas po ng bagyo. Talagang dumating pa sa punto na siguro yung tubig pumapasok na sa bangka at talagang lulubog na sila, kaya nagsisigaw na sila, mamamatay na sila at madilim, hindi na sila nagkakakitaan dahil dumilim po yung kalangitan. Tapos, ang sabi ni Jesus, why are you afraid? Jesus, parang hindi mo naman nakikita eh, di ba? Mamamatay na nga, tapos ganyan yung tanong mo, nagbibiro ka ba? Pero hindi po siya nagbibiro. Seryoso siya. What if Jesus is trying to say that there is really nothing to fear? What if Jesus is trying to say that there's really nothing to be afraid of? Amen? That we as Christians, it's not the absence of storms that sets us apart. Bilang Kristiyano po, hindi naman tayo ilalayo sa bagyo, sa masasakit na sitwasyon. No, it's whom we discover in the storm. Amen? Sa mga ganung pagkakataon, doon natin makikilala that we have an unsteered Christ. Kristo na hindi natitibag, hindi immovable. Amen? Hindi nababahala. Amen? Amen. Jesus was sleeping. Amen? So yung scenario po, the disciples scream and Jesus dreams. So thunder roars and Jesus snores. Ang sarap ng tulog niya. Tayo po ba kaya natin matulog sa ganon? Roller coaster ride. Parang mahirap, di ba? Pero nagawa ni Jesus, parang roller coaster na yung bangka nila, nakatulog siya. Siguro po, kung nasa isang concert tayo, banda, hindi tayo makakatulog, di ba? Pero parang ganun, nakatulog si Jesus. And his sleep, no? Yung pagtulog po niya, troubled the disciples. Habang natutulog po siya, gamit ang may pillow pa eh. Hindi naman po ito malambot na parang malambot na pillow. Ito po yung ballast or the stabilizer, no, ng boat. At alam niya full well, yung coming storm, alam po niya yung darating, pero dinicide niya na it's just a time. Magpapahinga lang sila, magpapahinga siya at matutulog siya. And his sleep troubled the disciples. No? Nagkaroon po ng, yung mga disciples dahil sa pagtulog ni Jesus, ang response po nila, sabi ni Matthew and Mark, Lord, save us! We're drowning! We're dying! Sabi po ni Mark, sa Mark 4:38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting. Alam niyo po yung sinisigaw nila, Teacher, don't you care that we're going to drown? Don't you care? Ang sabi nila kay Jesus. Hindi man nila tinanong, Jesus, can you still the storm? Nakapagpatigil ka na ba ng bagyo? Naranasan mo na ba to? Kaya mo ba magpatigil ng bagyo? Alam mo ba to? Pero they raised doubts about Jesus' character. Don't you care? Do you not care? Hindi po ba ganyan ang ginagawa ng fear? Fear does this. Amen? Fear corrodes our confidence in God's love and goodness. Ganyan po yung ginagawa ng fear. Yung fear po, no, talagang hinahayaan niyang maagnas, matibag, unti-unti ang ating kumpiyansa sa pag-ibig sa atin at sa kabutihan sa atin ng Panginoon. Amen? That's why we begin to wonder, mahal ba ako ni Lord? Lord, kung mahal mo talaga ako, ba't wala kang ginagawa? Naririnig mo ba ako? No? Nakikita mo ba yung pinagdadaanan ko? The disciples misinterpret Jesus' sleep as a lack of concern, thinking he doesn't care about what's happening to them. And it turns them into control freaks. No? Dahil po natatakot sila, ang naging mean sila. No? Lumabas po yung monster sa mga buhay nila. Pag nagiging mean kasi tayo, di ba? Pag nagiging control freak tayo, lumalabas yung hindi maganda. Lord, do something about the storm. No? Minsan ganun po tayo, fix it, Lord. Kung wala kang gagawin ngayon, Lord, gumalaw ka. Ganun po yung nagagawa ng fear because fear is perceived loss of control. At kapag ka nagkakagulo-gulo yung buhay natin, ano pong gusto nating gawin? Di po ba? Gusto nating mag-control ng pera, ng posisyon, ng sitwasyon, pero madalas tao. Amen? The more insecure we feel, the meaner we become. Fear releases the tyrant within. Nilalabas po niya yung monster sa bawat isa sa atin. Ang mga tao pong controlling, sila mga taong maraming takot sa puso. Amen? Why? Because they feel cornered. Feeling nila wala na silang magawa. That's why they want to control. Amen? So right now, let's settle that. Let's settle that. No, first truth po that I want to remind all of us right now is, God's perfect love casts out fear. Amen. Balikan po natin na mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Amen. May pakialam siya sa'yo. Concern siya sa'yo. At itong perpektong pag-ibig niya ang magtatanggal ng lahat ng kinakatakutan mo. Ang sabi po sa 1 John 4:16,
and we have known and believed the love that God has for us. Amen? Naranasan natin ito, nalaman natin ito, at pinapaniwalaan natin ito. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. And he who abides in love, abides in God, and God in him. Verse 17, love has been perfected among us in this. Paano? That we may have boldness in the day of judgment. Sabi po dyan. Naintindihan po ba natin yon? Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Paano daw po natin malalaman na gets natin ang pag-ibig ng Panginoon? Alam mo ang pag-ibig ng Diyos kung sa araw ng paghuhukom, sigurado kang dahil sa relasyon mo sa Kanya, makakasama mo siya habang buhay. Amen? At lahat po ng sigurado na mapupunta kang langit dahil sa relasyon mo sa Panginoon, magsabing amen. Alright, ibig sabihin, naiintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi po, yun ang pinakamatinding takot ng tao, ang mamatay at mapalayo sa Panginoon habang buhay. At yun po ang tinanggal ng pag-ibig, yung ganong klaseng takot. Amen? At dahil tinanggalan niya ang pinakamatindi nating kinakatakutan, tinatanggal din niya ang lahat ng klase pang pwede nating katakutan. Amen? Sabi po sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out, drives out, expels all kinds of fear. Because fear involves torment. Amen? Fear is cast out because love is stronger. Amen? This verse is so close to my heart. Ito pong 1 John 4:18. Kasi po ito po yung first verse na na-memorize ko nung ako'y ma-born again. No? Dahil ito po kailangan na kailangan ko sa buhay ko. So when I was 7 years old po ako, may mga araw na bigla na lang po akong pagkagising ko, nagsisigaw ako sa bahay, nagugulat ang mga kasama ko sa bahay, natatakot din sila. Pero ang naalala ko po that time is punong-puno po ako ng takot. Hindi ko na alam kung saan ako takot. Takot ba ako na nagising ako? Takot ba ako na mag-isa ako? Takot ba ako na walang tao pagkagising ko? Pero buong araw po, lalabas lang ako, titignan ko lang yung mga tao. Nakatanod lang po ako kung saan may tao. No, ayoko mag-isa. And then, ilang araw pong nagtuloy-tuloy yun, yung gigising ka na, sumisigaw ka, natatakot ka. Takot na din po yung lola ko. Sabi niya, o tayo patawas. Sabi niya, buti na lang po, hindi nila ginawa. No? Tinawag po nila yung tita ko na born-again Christian. At nung kakausapin na po niya ako, pagpipray niya ako, ang tanong lang niya sa akin, ano ba yung nakikita mo? Sabi niya, 7 years old. Siyempre, hindi ko na po ma-explain. Hindi ko masabi kung ano yung nararamdaman ko. Para lang mag-gets nila somehow, sabi ko lang, monster. Sabi ko lang, monster. Pero hindi naman po talaga ako nakakita ng kung ano. Sabi ko lang, monster. Tapos pinag-pray po niya ako. Alam niyo po, after that prayer, hindi na nangyari yon. Yung gigising po ako na natatakot, sumisigaw. Pero I remember that when I was young, napakadalang po ng masarap na tulog ko. Dahil every night, lagi kang hindi makagalaw, lagi kang hindi makahinga, lagi kang magigising in the middle of the night, na pawis, pati yung pillow mo, yung damit mo, pawis na pawis, lagi kang hinihingal, lagi kang ayaw mo nang pumikit ulit kasi matutuloy lang no? Baka hindi ka na magising. And I remember every night, lagi po akong may dream na nasa maze, malaking maze ka, tapos hindi ka makawala, no? Parang kang ligaw. So, lalo po yung nag-intensify habang tumatanda ako. Kaya naman nung 18 years old po ako, pinakaayaw ko po kasi na buwan yung November no? Sorry sa mga November babies kasi puro kasi horror films dati po TV pa, di ba? Talagang ilalagay ka lang sa harap ng TV, buong araw ka lang nakaganyan. So syempre ako po may takot na ako, di ba? May issue na. So ayoko na nakakanood ng ganon. So November 2, I remember. So lumabas po ako, kasama yung mga kaibigan ko, nagpakahating gabi po ako kasi no, para pagka-uwi ko, tulog na lang. Pagka-uwi ko po, nakahiga na ako, nanonood ng television yung tita ko. It was a Christian program actually. Pero hindi ko po naumpisahan yung kwento, hindi ko rin natapos. Ang nakuha ko lang po doon is meron pong isang babae na na-deliver siya from worshiping Satan and na-deliver siya sa kanyang fear and torment and panic attacks and all. So, nakatulugan ko yun. Kinabukasan po, iba na yung pakiramdam ko. Kinabukasan, hindi na ako makahingal. Ang bigat ng pakiramdam ko, ng dibdib ko. Tapos, pag dumidilim po, talagang nanginginig ako. Hindi ko masabi sa kanila kasi hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. So, araw-araw po, ganun, hindi ako nagsasalita kasi ang dami ko naririnig na boses Paano ka pa magsasalita kung ang dami mong ina-analyze? No? Hindi ako makagalaw. Iniisip ko,
mamamatay na ba ako? Mabubuhay pa ba ako? Gigising pa ba ako bukas? Paano ako mag-aaral? Dami po. Kaya naman, nireplyan ko ang isang GM galing sa isang wildfire. Kasi dati GM pa, no? Lagi po sila nagsisend ng verses every day. Nireplyan ko, sabi ko, kailan po yung life group? So sabi nila, ganito, punta ka dito. Pumunta po ako, I attended life group. At ang first topic po ay letting go of the past. Ayan. So na-deal yung, naranasan ko po yung pag-ibig ng Panginoon, pinatawad niya ako sa aking mga kasalanan. At nung moment din pong yun, napatawad ko yung tatay ko na nang iwan sa amin mula nung bata ako. So, nasettle yon. Nag-gig po ako, isa to, 1 John 4:18 sa mga nag-flash na verse, kaya naman minemorize ko. And mula nung araw pong yun, nakakaihi na ako ng hating gabi, nakakatulog na ako ng matiwasay. May panahon pa rin na hindi ka makagalaw, pero isang Jesus lang pala mawawala yun, di ba? So, and then, years after that, nung nagbabasa po ako ng Bible, I came across a story in the Bible. It was the unforgiving debtor. At na-realize ko po doon na, okay, unforgiveness pala, yung unforgiveness, yun po yung access ng tormentor to torment you, no, para mag-cause ng fear sa'yo. Kaya pala, bata pa lang ako, no, nato-torment na ako kasi may access because of unforgiveness. Bata pa lang po ako, sinasabi ng mga lola ko, na sinasabi ko daw, ipapakulong ko yung tatay ko. Ayan, galit na galit daw ako sa kanya. And ang galing lang po ni Lord. Kasi imagine, first time I attended life group, yun po yung dinil niya. Yung root kung bakit puno ng takot yung buhay ko. Naranasan ko yung pag-ibig niya at pinatawad niya ako. Dahil sa pagpapatawad po niya, nakapagpatawad po ako. And because of that, na-release po ako sa unforgiveness and praise God, amen, nawala po yung pangaalipin ng takot sa buhay ko. Amen? So fear is cast out. Because, praise God, sige po, palakpakan natin si Lord. Fear is cast out because love is stronger. Amen? Pag nandyan na si Lord, aalis ang takot. Amen? Wala na siyang pwede maging espasyo sa isip mo, sa puso mo. Sabi po sa Zephaniah 3:17, for the Lord your God is living among you. He's a mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. God's love soothes our fears and drives them away. Amen? When a person truly understands the depth of God's love, alam niyo po, fear loses its hold. Nawawalan ng hold ang takot sa mga puso natin. Amen? Mahal po tayo ni Lord. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. At ayaw niya po may takot tayo sa ating mga puso. When we know we are loved by God, we can have an assurance that He has the best in mind for us. Amen? Wala siyang hangarin o planong ikakasama natin. Pag naintindihan po natin na mahal tayo ng Panginoon, that He has our best interests at heart and plans to give us hope and a future. Pag sinabi pong perfect love, it means unconditional love. It means sacrificial, selfless love, eternal love. At ito pong pag-ibig na to, ito po yung rumaragasa sa'yo araw-araw. Sabi ni F.B. Meyer, the love of God is like an Amazon river flowing down to water a single day sea. Amen? Para lang magkaroon tayo ng picture kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Panginoon. Ganito, every single day, you are the object of His love. At ganitong klaseng pag-ibig ang rumaragasa sa iyo araw-araw, unconditional, selfless, sacrificial, and eternal. Amen? Kaya naman po sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him, for He cares for you. Amen? May pakialam siya sa'yo. Concern siya sa pinagdadaanan mo. No, nakikita niya lahat. Ayaw kanyang nabibigatan, ayaw kanyang natatakot, ayaw kanyang nangihina. Pinag-pray po tayo ni Apostle Paul. Ang prayer niya sa Ephesians 3, sabi po niya, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength. Palakasin kayo ng Panginoon, ang sabi po niya. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. That's what love does. No? Yun po yung ginagawa ng love. It makes you strong. Amen? And may you have the power to understand. Alam niyo po, kahit ito lang yung i-goal natin, buong buhay natin, okay na. As all God's people should. Ito lang yung goal natin. Mas lumalim lang ang pagkakaunawa at pagkaintindi po natin how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, sabi niya, though it is too great to understand fully, then, ito yung mangyayari sa'yo, you will be made complete with all the fullness of God, of life and power that comes from God. Amen?
Alam niyo po, habang lumalalim ka sa pag-ibig ng Diyos, lalo kang lumalakas. The more na naiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, lalo kang nagiging secured, lalo kang nagiging bold and confident. Amen? Kapag naunawaan mo ang pagpapahalaga niya sa'yo, ang pagpili niya sa'yo, ang pagtanggap niya, ang pagpapatawad niya, ang magandang intensyon niya sa buhay mo, lalo kang lalakas. Amen. Amen? Kung minahal po tayo ng Panginoon with an imperfect love, doon tayo matakot. Doon tayo mag-alala. Kasi imperfect eh. Diba? Ibig sabihin, may listahan pa yan ang ginawa natin. Ibig sabihin, babalik pa niya yung mga faults natin. But God keeps no list of our wrongs. His love casts out fear because His love casts out our sin. Ang sabi po sa 1 John 3:20, whenever our hearts make us feel guilty and remind us of our failures, we know that God is much greater and more merciful than our conscience. And He knows everything there is to know about us. When you feel unforgiven, evict the feelings. Amen? Go back to the scripture. Sabi ng scripture, God loves you and if you truly repent, He has forgiven you. Word of God. No, mas mataas po yung salita ng Panginoon over condemnation, over self-doubt. Amen? Sabi po sa 1 John 4:16, no, I don't need to fear death and judgment if I'm abiding in God's love. Hindi ko nakakatakutan ng pinakakinakatakutan ng tao kung lumalakad ako sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? God's love in us allows us to not fear death and the coming judgment. Instead, we have confidence. Amen. The more we know God's love, the less we will be afraid of living this life behind. Hindi tayo takot mamatay. Amen? And the more we look forward to the life to come. And the only way to have boldness in the day of judgment is to receive, walk in the transforming love of God today. That's the only way. Amen? Para ma-restore po yung boldness and courage natin to receive and walk in the transforming love of God. Amen. At hindi po natin kakatakutan kahit anong bagay pa when we trust God's love. Amen. The question is, have there been times when fear has consumed you that all you can think about is your circumstances? May panganahon na po ba na parang nalamon ka ng takot na wala ka ng ibang maisip kundi yun na lang? Diba, minsan kapag inallow nating mag-rule ang fear, ganun po yung ginagawa, diba? Lalamunin ka talaga. Amen. Wala ka na ibang maiisip. But what you fear will be directly influenced po by where you focus the thoughts of your hearts. Alam niyo po ba that there is a direct connection between what you meditate on and what you fear? Okay? What you focus on expands. The more you focus on the thing you're suffering, the bigger, more complicated, and more impossible it becomes. So, don't meditate on fear. Sabihin mo naman sa katabi mo, don't meditate on fear. Don't feed your fear. Huwag mong busugin, huwag mong palakihin. Amen? Huwag mong alagaan. Instead, meditate on God's love for you every single day. Acknowledge the love of God. Acknowledge that you are the object of God's love. Mahal ka ni Lord. Amen? With a perfect love. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Perfect love. Cast out all kinds of fear. Pangalawa po, second truth. No? Do not fear because God will personally go with you. Amen? God will personally go with you. Sino pong gusto niyan? Sasamahan ka ni Lord. Sabi ni Lord, I am with you always. I'll be with you wherever you go. Ang mga disciples po, no? The disciples had reasons to not fear. Unang-una po, kasama nila si Jesus sa bangka. Diba? Yun ang number one na dahilan kung bakit hindi sila dapat matakot kasi nandun si Jesus. And by now, they'd seen Him healing all kinds of sickness and all kinds of diseases. Sabi po yan, kung aatras tayo sa Matthew 4. Ang dami na nilang nakita mga miracles, no? And in Matthew 8, kung aatras tayo, they had witnessed Him heal a leper with a touch and heal a servant with a command. Imagine, touch lang, no? Command lang, na-heal po sila. And Peter saw his mother-in-law recover from sickness. Nakita po ni Peter yan. And all of them saw demons casted out. Nakita po nila na deliver yung mga tao. Pero wala bang nakaalala? Wala. Wala bang nakaalala doon sa track record ni Jesus, doon sa resume niya? Wala. Nakalimot silang lahat. Bakit? Kasi focus na silang lahat sa storm. Amen. Hindi na nila naalala yung achievements, no accomplishments ni Jesus, kamakailan lang. Ganun po yung ginagawa ng takot. Ganun ang ginagawa ng fear. Fear creates a form of spiritual amnesia. Amen? It dulls our miracle memory. Nawawala.
No, hindi mo maalala na ang katapatan ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Di ba dati niligtas ka na rin niya? Same. Di ba ginawa din niya? Sinagot niya nag-provide siya. Pero nakakalimutan mo lahat kapag nag-rule na yung takot sa puso mo. It makes us forget what Jesus has done and how good God is, how faithful He is, and He's there with us all the time. Nakakalimutan natin yung mga truths na yan. Fear tends to be forgetful. No? Gagawin ka niya makakalimutin. No? Because suffering or challenge assaults your mind with so many things to consider. No? To face, to decide, to wonder about, to fear. It's so easy to lose sight, no, of your motivation, of your solid rock. Napakadali pong malihis yung tingin mo doon sa yung source of security and comfort and strength. Amen? So no matter how theologically trained your brain is, kahit pa po ang dami mong alam doon sa Bible, your heart's still prone to forget. No? Pwede makalimot yung pusong yan. So always remind yourself of the truths of the Bible. Amen? Hindi dahil kailangan mo ng mga bagong idea, konsepto, para mas marami kang alam. Hindi, but because your wandering heart needs to be ushered back to God again and again. Amen? So the Bible tells us that Jesus is Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng pangalan niya, pinangalan na sa kanya, God with us. Amen? Sasamahan ka ng Panginoon. God is with you in every moment of every day. The Bible tells us that you're never first to arrive in a situation, in a location or relationship, na una na si Lord sa'yo dyan. Amen? Bago pa maglumipat yung pahina ng season mo, nandun na si Lord. Amen? The Bible tells us that hindi po siya, no, God has never fallen asleep, doesn't sleep or slumber, and that everything we're facing in life was purposeful and under His control. If you need anything, it will be provided according to your needs. Tamang-tama, just the right timing and yung right quantity na kailangan mo, it will be provided. Yun po yung sinasabi ng Word of God. Amen? Yung mga ancient sailors po, yung mga sinaunang naglalayag, dahil wala pa makinarya, wala pa teknolohiya. Siyempre po, no, at lahat dinidiscover pa sa karagatan. Wala pa naman silang alam. So yung mga ancient sailors po, pag nag-i-sketch po sila ng mapa sa lahat ng mga narating na nila or na-discover na nila, no, nadi-disclose po yung fears nila. No? Sa mga na-sketch nila, nakikita kung ano yung mga kinakatakutan nila. Dahil sa mga unexplored waters, sa mga hindi pa nila napuntahan, nakita, no, alam niyo po, no, kapag ka-unknown yung territory, ang nilalagay po nila, here be dragons, here be sirens, here be demons. Ganyan. So may mga drawing ng dragon, dito may dragon dito, dito may sirena dito, dito may mga demonyo dito. Dahil lang po hindi pa nila nararating. Sino po nag-agree na yung may mga season na panahon sa buhay natin or situation sa buhay natin, no, na kinakatakutan natin, no, kung gagawa po ng mapa para sa buong journey mo, yan, sa buong buhay mo, makikita kaya yung mga ganong phrase, here be dragons, here be sirens. Ay, ito nakakatakot yung college, Hindi, mas nakakatakot yung thesis. Hindi, talagang here be dragons. Nakakatakot yung board exam. Grabe, malapit na ako mag-board exam. No? Hindi, nakakatakot yung mag-asawa. Hindi po siya dragon. No? Hindi po nakakatakot mag-asawa. Here be dragon. So, baka kala nyo, dragon siya. So, hindi naman. Hindi nakakatakot magbuntis, magkaanak, magpamilya. Hindi, nakakatakot yung marami ng bills, adulting, etc., etc. No, hindi, nakakatakot pag tumanda na ako, kaya pag nagkasakit ako, o kaya naman pag namatayan kami. No? Alam nyo po, I want us to settle this in our hearts. You will never go where God is not. Amen? You will never go where God is not. Wala pong sitwasyon, season, lugar sa buhay mo nang hindi po present si Lord. Nandun na siya. Amen? God is with you everywhere. There's no away from Him. Wala pong ganun. You will never step in a season, you will never step into a place where God isn't already present. Amen? You may be given bigger responsibility, or you may be transferred or commissioned or in an unfamiliar territory or hospitalized or single for a long time or first-time parents. But settle this truth in your heart. You can never go where God is not. God is already there. Nandun na siya. Amen? Nandun na siya. Sabi ni Jesus,
I am with you always. Amen? Man's ultimate fear is separation from God. Yun po yung pinakakinakatakutan ng tao. Ang mawalay panghabang buhay sa Panginoon. At yan po ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dahil sa ating mga kasalanan, we will be forever separated from a loving God. Imagine no love, no joy forever. And we will face the wrath of God's justice. Amen? And holiness forever. Pero ang sabi po ni Jesus nung nakapako siya sa cross, isa sa mga final words niya, Eli, Eli, lema sabachthani. My God, why have you forsaken me? Nung puno na po siya ng mga kasalanan ng sanlibutan, kasalanan nating lahat, past, present, and future sins, punong-puno na siya ng kasalanan ng tao, tumalikod po si Father God. Dahil He's a holy God and punong-puno po si Jesus ng kasalanan, tumalikod po siya, na-break yung union, na-break yung intimacy nila for the first time. And Jesus felt the full weight of separation from God. Naranasan niya yung ma-separate sa Panginoon that our sin demanded. And for the first time, He was truly alone. Utterly God-forsaken. Iniwan. Tinalikuran. Imagine the innocent sufferer was God-forsaken, pinabayaan, so that we would never be. Naranasan po niya yung parusa na dapat ay para sa atin. Dapat tayo yung tatalikuran. Dapat tayo yung mapaparusahan. Pero inako po ni Kristo. Kaya naman the good news we celebrate is that God will never abandon those who are in Christ. Amen? Because of Jesus Christ, God will never leave us nor forsake us. Amen? Amen. Minarakan po ng dugo ng Panginoon ito. Itong pangakong ito, Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you. And He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Psalms 118, the Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He's my helper. I look in triumph on my enemies. Joshua 9, I repeat, be strong and brave. Do not yield to fear nor be discouraged. For I am Yahweh your God, and I will be with you wherever you go. Amen? God's presence is your courage. Amen? Ang presensya po ng Panginoon, yun yung tapang natin. Yun yung lakas natin sa buhay. Amen? Hanggat alam natin, kasama natin ang Panginoon, yung kumpiyansa po natin di matitibag. With His presence, you can walk through any challenge. With His presence, you can walk, you can endure any season, and you can overcome every fear, all because of His presence. Amen? Sabi ni Lord, I am with you. God will be with you. God will personally go with you wherever you go. Amen. Amen. So do not fear. And lastly po, do not fear because God is greater than anything else. For lack of a better term, no? Ano pong pinagpipray ko to, sabi ko, Lord, ano ba yung mga tamang salita para masabing, hindi kami dapat matakot kasi sobrang laki mo, God. Lord, grabe yung kataas-taasan ka eh. Lord, ibang klase yung kaluwalhatian mo, makapangyarihan ka. Wala po akong ibang maisip eh. No? Sa totoo lang po, kapag ka nagpipreach, personally, ang pinaka-struggle ko talaga yung opening prayer. Kasi imagine that, in worship, nakikita mo yung kaluwalhatian ni Lord. How can you put that into words? Paano ka magpipray? Kaya nasasabi mo na lang, God is good. God is faithful. Diba? Kasi kulang ang lahat ng salita. Amen? Kulang po lahat ng mga naimbentong salita para ipahayag kung gaano po siya kalaki, kadakila, kamakapangyarihan. Amen? Jesus is greater. Greater than anything and everything. Greater than the storm you face. Greater than the sickness that threatens you. Greater than the enemy who opposes you. Greater than the fears that grip you. Greater than every force that claims to be strong. He's greater than every challenge and every difficulty. Greater than every burden you carry and every mountain that stands before you. God is greater in love, greater in power, greater in wisdom, greater in character because our God is a big God. Amen? Amen. Far bigger than anything that comes against us. Amen. Babalikan po natin yung kwento. Sabi nila, sumisigaw na sila, Jesus, save us! We're drowning! We're gonna die! Jesus, don't you care? Sabi nila. Jesus responded, why are you afraid? You have so little faith. Then He got up and rebuked the wind and waves. Sabi po niya, shh, may natutulog. Sabi niya lang sa wind and waves, no? Silence, be still. Sabi lang ni Jesus. And
suddenly, there was a great calm. Di po kayo na-amaze doon? Ang hirap nyo namang i-please. Verse 27, kasi sila na-amaze. Sabi dito, the disciples were, wow, amazed. Grabe, ganun-ganun lang. Isang salita lang, who's this? Who's this man? They asked. Even the winds and waves obey him. So Jesus spoke and the wind and waves obeyed. Wala silang magagawa kundi sumunod kasi hari yung nagsalita eh. Diba? So the sea became as calm as a frozen lake. And the disciples were left wondering, what kind of man is this? Sabi nila, even the winds and waves obey him. No, turning typhoon into nap time, silencing waves with just one word. Grabe naman, sabi nila. At that moment, their awe, yung pagkamangha po nila kay Jesus, their awe of His greatness was restored at that moment. Because for a time, they had forgotten how great Jesus is. Nung nalaman po sila ng takot nila, nakalimutan nila kung gaano kadakila, kalaki si Kristo. I believe the reason why they are in fear because they have an awe problem. Di po ba? The reason why we are in fear is because we have an awe problem. Fear problem is an awe problem. Kaya lang naman tayo natatakot dahil nakakalimutan natin kung gaano siya kadakila eh. Kaya lang naman tayo natatakot kasi nawawala yung pagkamangha kung gaano siya kalaki, kung gaano siya katalino, kung gaano siya kalakas, kung gaano walang imposible sa Kanya, kung gaano siya makapangyarihan. Amen? Our lives are either captured by the majesty of God or will be captured by all the fears of life. Dalawa lang naman po ang pwede pong mag-consume sa atin. It's either we are consumed by the glory of God and all we see is the majesty of God, His greatness, His goodness, He is all wise, all good. O masyado na pong pumasok yung takot sa puso natin at lumiit ang Panginoon at lumaki ng lumaki ang mga kinakatakutan natin. Alam niyo po, the reason these fears plague us, because we are not sovereign. We don't know what's going to happen this afternoon, next month, next year. We are not all-powerful. We have limits. We're not in control. Kaya tayo natatakot because we are not everywhere. We're not all-knowing. We're not omniscient, omnipotent, omnipresent. But we have a God who is. Amen? He is omniscient, omnipotent, omnipresent. Amen? Ang sabi po ng Bible, ang earth daw po, ang mundo, footstool ni God. Ano yung footstool? Tuntungan ng paa. Imagine, yung buong mundo, sanlibutan, tungtungan lang ng paa ng Panginoon. Ganon siya kalaki. At tayo po, gatuldok lang tayo sa mata ng Panginoon. Ganon ka lang o maliit. Gatuldok. Amen? Pero siya, He's the beginning and the end. He created the heavens and the earth. Amen? Binigyan niya ng limit kung hanggang saan lang yung dagat. Ganon po siya ka-sovereign. Sabi sa Bible, yung mga plano daw na masasama, kahit anong mga masasakit na pagplanuhan nila laban sa karya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi sa Bible, natatawa lang ang Diyos. Natatawa lang ang Diyos. Sino po naniniwala, gera man, bagyo man, pandemic man, isang salita lang niya titigil lahat yan. Kasi kailangan nilang sumunod sa salita ng hari. Amen? At sa kabila po ng kalakihan niya, sa kabila po ng nakapangyarihan niya, alam niyo po, hindi siya basta-basta gumagalaw, hindi siya nagpa-power trip, no? Hindi niya basta naisipan ko, gawin kong kabayo tong taong to ngayon, no? Gawin kong, hindi. He's all wise. Amen? At ang wisdom po niya, may righteousness o katuwiran. Amen? Lahat po nakikita niya, puso't isip ng mga tao, everything is naked before God. Amen? Kita niya lahat. Kaya naman yung inaalaw niya, yung pinipermit niya, kalkulado na niya lahat yan. Kasi marunong siya. Kasi matalino siya. Amen? At ito pong Diyos na to, pwede natin pagkatiwalaan kasi mabuti siya. Great is His goodness, His righteousness. May maganda po siyang plano sa katuldok na tulad mo, tulad ko. Imagine, ang Diyos na napakalaki, no minahal ang tulad mo, tulad ko. Amen? Iniingatan niya tayo, inaakay niya tayo, pabalik patungo sa Kanya. Amen? Ganun po yung Panginoon na ating sinasamba. He's better than we think. He's better than we think. And fear never cured a disease. Wala pa po akong nakita na takot tapos na-save ang marriage.
Fear never saved a marriage or a business. Fear never pulled a family out of poverty. Courage did that. Faith did that. Now, people who refuse to bow to their fear did that. Amen? But fear, anong ginagawa ng fear? Imprison ka lang ng fear. Ilalak ka dyan, no? Ipaparalyze ka ng fear para wala kang magawa. Wouldn't it be great to walk out? Hindi po ba napaka-ganda na tayo'y lumabas sa ating mga kinakatakutan at hayaan natin ng Panginoon na palayain tayo sa lahat ng ating mga takot. Tanggalin niya lahat ng takot na pumasok sa mga puso natin. Imagine your life without fear. What if faith, not fear, was your default reaction to threat? Envision a day, just a day, absent of fear of failure, fear of rejection, fear of calamity. Can you imagine a life with no fear? I believe this is the possibility behind Jesus' question. Why are you afraid? Isn't it? There's nothing to be afraid of. There's nothing to fear. Now that you have Him, there is nothing to fear. Amen? I want to tell you the solution to fear. The solution to fear is to fear God. The solution to fear, marami tayong takot, pangamba. Fear God. Fear of God means that thankful and reverential recognition of His glory, of His majesty, of His power, of His goodness, of His sovereignty. At kapag may takot ka sa Panginoon, may takot ka sa Kanyang kaluwalhatian, alam niyo po, yun yung magbibigay ng kapanatagan sa puso mo. Yun yung magbibigay ng kapahingahan sa'yo. At yun yung magbibigay ng pag-asa sa'yo. Having the fear of God may not always remove our suffering, but it will change the way we suffer. Amen? Sabi po ni Oswald Chambers, the remarkable thing about God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else. Amen? Kung meron man pong isang nakakaintindi sa mga takot na pinagdadaanan natin, yun po ay si Jesus. Jesus didn't just struggle with fear. Jesus battled. Jesus wrestled with fear. At bago po siya ma-crucify, haharap na siya sa crucifixion, sa kamatayan, sabi po sa Luke 22, and He withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed in the Garden of Gethsemane, saying, Father, sabi niya, nakiusap pa siya, if you are willing, nangangatog, remove this cup from me. Takot na takot. Nevertheless, not my will, but yours. Sumusuko pa rin ako, Lord. Yours be done. And there appeared to him an angel from heaven. Pinapalakas siya. Sinangihina siya. And verse 44, and being in agony, nag-intensify pa lalo yung fear. And being in agony, he prayed more earnestly. Pero lalo siya nanalangin. And his sweat became like great drops. Imagine. Sweat of blood. And his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. He was so afraid that he bled. Sobra po niyang takot, yung pawis niya. Naging dugo na. No? Dahil pumuputok na po yung mga capillaries niya and dumaloy na sa sweat glands niya. Kaya yung pawis po niya may kasama ng dugo. Imagine that. But how did Jesus endure the terror of the crucifixion? Ito po yung ginawa niya. He went first to His Father with all His fears. Lumapit siya sa Panginoon. Let your fears drive you to God. Not drive you away from God. Let your fears drive you towards Him. Amen? Hayaan mo na yung mga takot mo yan. Ilapit ka sa Lord. He went first to His Father. Hindi sa kung sino man makakatulong sa Kanya. Hindi niya tinry kontrolin ang sitwasyon niya, pero lumapit siya sa Panginoon. Do the same with yours. Do not avoid life's Garden of Gethsemane. Be honest with God. Do what Jesus did. Open your heart. Tears are allowed. Pwede umiyak. No? Give God your fears. Share the details. Magpakatotoo ka lang. Sabihin mo lang, why are you afraid? What are you afraid of? Isa-isayin mo, Lord, ganito. Takot ako kasi ganito. Ito yung pinanggagalingan ng ganitong reaction ko, ugali ko, pagkukontrol ko. Sabihin mo lahat sa Kanya. Pounding the ground is permitted, okay lang. Amen. Open your heart. Give your fears to your Father. Amen. Because He has plenty of time to listen to you, has plenty of compassion for you. Hindi kanya sasabihin, liit lang yan. Hindi niya sasabihin, hindi. He knows how you feel and He knows what you need. In the case of Christ, God did not take away the cross, but He took away the fear. Amen?
God may or may not take away your suffering, but one thing's for sure, He will take away your fear. Because fear is not for you anymore. Amen? Fear may fill your world, but it doesn't have to fill your heart. No fear inside. Yun ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Fear can be part of what you face, but it doesn't have to be part of who you are. Amen. At lahat po ng gustong lumaya sa takot, lahat po ng gustong lumaya sa lahat ng bitbit na takot, magsabing Amen. Praise God. Let's all stand. Come to God. Give your fears to your Father. Isa-isayin mo. Ano ba yung kinakatakot mo? Ano ba yung mga inaalala mo? Pamilya mo? May sakit ba yung magulang mo? Nagkukulang ka ba financially? Marriage mo? Come to God. Give your fears to your Father. Lord, hindi kami lumalapit kung sino man, Panginoon, kung kanino man na pwede makatulong sa amin. Hindi rin namin babrasuhin, Lord, kukontrolin ang mga bagay na pinagdadaanan namin. When we are cornered, we go back to you, Lord. We go back to you and we surrender to you, Lord God. Sinusuko namin ang lahat ng aming nararamdaman, pinagdadaanan, sitwasyon, pangangailangan sa iyong paanan, Panginoon, dahil alam namin, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tanggalin mo man o hindi. Lord, ang aming pinagdadaanan, isa lang alam namin, hindi mo kalooban na kami matakot sa gitna nito. Kaya naman po alam ko, tatanggalin mo ang takot sa puso namin. Let your perfect love, Lord God, drive out, Lord. Expel, Lord God. Lord, cast out fear right now. Panginoon, tanggalin mo po ang takot sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Lord, na maunawaan namin. Once again, Lord God, reveal your love. Lord, how wide, how deep, how high, how strong your love for us, Lord God. Lord, iparamdam niyo po that you are near. Lord, your nearness, Lord, your divine presence, Lord God, is what sets us apart, Lord God, from all the people here on earth, O God. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Pinapalaya mo ang bawat isa. Pinapalakas mo ang bawat isa ngayong oras na to. We give you all the glory and praise. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's worship the one true God, the Holy King, the beginning and the end.
ng tapang, lakas, Panginoon, sa aming mga puso. Palitan niyo po ng pag-ibig. Panginoon, punuin niyo po kami ng iyong pag-ibig. Lord, ng inyong kapahingahan ngayong oras pong ito, Lord God. That in you, Lord, there's nothing to fear, Lord. There's nothing to be afraid of because we have you, Jesus. Thank you, Lord. Ngayong oras pong ito, gusto pong samantalin ng pagkakataon na anyayahan ang lahat ng wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Kung alam mo sa iyong sarili na hindi ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon at hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, alam ng Panginoon ang takot mo. Ang takot mo ay mamatay. Ang takot mo ay mapahiwalay pang habang buhay sa Kanya. At ang takot mo ay dumating yung araw na makaharap siya. Ngayong oras na to, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoong Jesus na isuko mo ang buong buhay mo sa Kanya. Buo at totoong pagsuko upang maligtas ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Magsisi ka, tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Diyos at tagapagligtas. If you are that person ready to surrender everything to the Lord and receive Him, believe in Him, accept Him as your Lord and Savior, just pray this simple prayer with us with all your heart. Sabihin niyo lang po, Dear Lord Jesus, lumalapit po ako sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, at bigyan ng bagong buhay. Mula sa araw pong ito, gumagawa po ako ng desisyon na isuko ang buong buhay ko sa iyo at tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa buhay na walang hanggan. Mamahalin ko po kayo, paglilingkuran ko po kayo. Susunod po ako sa inyo at sasambahin ko po kayo sa pangalan ni Jesus, at lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Praise God for the word. Ano po ang highlight nyo sa message po natin this week? Kindly comment down below kung ano po ang pinaka tumatak po sa inyo sa message po natin. And here are our ways to give. Meron po tayong GCash, meron po tayong Maya, and our bank details are flashed in your screen. So there you have it, church. Thank you for tuning this week. God bless you and stay safe. Lift your hands. I want to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and give you peace. The Lord bless your hearts. The Lord bless your families and your loved ones. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's